Kabanata 5. Ang liwanag sa gabing madilim. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutuluyan sa Ponda de Lala. Agad itong naupo sa kanyang silid. Nagmasid-masid ito sa kapaligiran habang may gulong tumatakbo sa kanyang isip dahil sa sinapit ng ama. Natanaw niya mula sa kanyang bintana ang maliwanag na bahay. Sa kabila ng ilog, naririnig niya ang tunog ng gawa ng orkestra at ang kalansing ng mga pinggan at kubyertos. Natanaw din niya ang isang magandang babae na may balingkinitan na pangangatawan at may kasuotang diamante at ginto. Siya si Maria Clara. Giliw na nakatingin ang lahat sa ganda ng dalaga. Dahil sa pagod na naisip at katawan ni Ibarra, ay mabilis siyang nahimlay. Kabanata 6. Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay maliit na may kutis na kayumanggi. Batid sa itsura niya ang pagiging masunurin at pagiging reliyoso. Meron siyang maitim na buhok, singgit ng mga mata, at matangos na ilong, kundi dahil sa madalas niyang pagtatabako at pagngangana dahil pagtambok ng kaniyang pisngi, masasabing gwapo si Kapitan Tiago. Tinitingala si Kapitan Tiago dahil siya ang pinakamayamang mangangalakal sa Binondo. Marami siyang lupain at ari-arian sa iba't ibang lugar. Naniniwala siya na ang pagiging malapit niya sa Diyos at sa simbahan ay base sa magandang gawa. Hindi ito nagdadasal kahit na may matinding pangangailangan, sapagkat napayaman pera ang kaniyang pinagdarasal. Sa tirahan ni Kapitan Tiago ay makikita ang isang magandang kapilya na puno ng santo. Hindi siya nagpapahuli kung abuloy sa panreliyon ang pag-uusapan. Sa taon ng parangal sa Berhe ng Antipolo, si Kapitan Tiago ang karaniwang gumagasta ng malaki para balikatin ang halaga ng 2 misa na kinapalooban ng mga awitin, kwitis at paputok. Handa siyang gumastos ng malaki dahil naniniwala naman siya na bulto-bultong biyaya naman ang matatanggap niya taon-taon. Malapit din si Kapitan Tiago sa pamamahalaan ng katulad ng pagiging malapit nito sa simbahan. Handa siyang sumunod kahit sa mga maliliit na opisyal. Mapolitika sa Kapitan Tiago. Lagi siyang may handang orkestra na bumabati at humaharana sa mga kaarawan ng Kapitan General, alkalde at mga piskal. Nag-iisang anak si Kapitan Tiago ng isang mag-aasukal. Mayamang maituturing ang mga magulang nito, ngunit ganid na ayaw gastahan ng pag-aaral ng anak. Napilitan itong mamasukan sa isang Dominikong pari noong siya ay musmos pa lang. Umalis si Kapitan Tiago sa simbahan nang mamatay ang Dominikong pari. Sa kanyang pagbibinata ay hinarap niya ang pagiging mangangalakal na kilala at kalaunay. Pinakasalan niya ang isang magandang babae na taga Santa Cruz, si Pia Alba. Nagtulungan ang dalawa upang paunlarin ang kanilang kabuhayan. Panay ang pagpapayaman ng dalawa, ngunit ang isang malungkot na pangyayari. Sa 6 na taon nilang pagsasama ay hindi lamang sila nanganak. Pinayuan siya ni Padre Damaso na magpunta sa Obando. Sumayaw at humingi ng isang sanggol na lalaki sa piyesta ni San Pascual, Bailon. Dahil sa payo ay nagdalang tao si Doña Pia. Pero isang napakasilang paglilihi ng dinanas nito. Naging malungkutin siya at nawala ang dating matamis na ngiti. Isang napakataas na lagnat ang dumapo dito dahilan ng kanyang pagkamatay. Naiwan niya ang isang magandang sanggol na babae. Pinangalanan itong Maria Clara bilang pasasalamat kina Nuestra Señora de Salambao at Santa Clara. Naging ninong ni Maria Clara si Padre Damaso dahil ito ay kaibigan at tagapayo ng mag-asawa. Lumaki si Maria Clara sa pangangalaga ni Tia Isabel. Nanirahan ito sa San Diego dahil tuwang-tuwa sa kanya si Padre Damaso. Si Maria Clara ay mayroong malaki at maitim na mga mata
Mahaba ang pilik mata, mamulang mula kulot na buhok, matangos na ilong, maninipis na labi, at makinis at maputing balat. Kabanata 7. Ligawan sa Asotya. Sa simbahan pa lang ay di na mapakali si Maria Clara dahil alam niyang darating si Ibarra sa araw na iyon. Sa bahay, matapos ang almusal, nagagansilyo si Maria Clara upang hindi mainip sa pag-iintay. Hindi mapakali ang dalaga sa tuwing may karwaheng hihinto sa tapat ng kanilang bahay sa pag-aakalang si Ibarra na ang dumating. Pinayuhan ng doktor na magbakasyon si Maria Clara sa San Diego upang muling maibalik ang pamumula ng pisngi nito. Tuwang-tuwa naman si Maria Clara dahil doon ay makikilala niya si Ibarra. Ilang saglit lang ay dumating na ang binati. Hindi maitago ang pananabik ni Maria Clara kay Ibarra. Pumasok si Maria Clara sa kanyang silid upang maayos ang sarili, habang tinutulungan naman siya ni Tia Isabel. Nagkita ang dalawa sa Asotya at doon nag-usap. Nagkaroon ng masinsinang usapan tungkol sa kanilang naramdaman at sumpahan sa isa't isa. Sabay na sinariwa ang kanilang karanasan nung sila'y bata pa, pati na rin ang kanilang mga pag-aaway at pagbabati. Ipinakita ni Ibarra ang tuyong dahon ng sambong na nasa pitakan niya. Ipinakita din ni Ibarra ang liham niya kay Maria Clara bago siya magtungo papuntang Europa. Sinabi niya na ang dahilan ng kanyang pagpunta sa San Diego ay dahil sa ama. Ito raw ay makakabuti sa kanyang kinabukasan. Habang nagbabasa si Maria Clara, ay pinatigil siya ni Ibarra dahil naalala niya Todos los Santos na bukas at marami pa siyang gagawin. Hindi napigilang maluha si Maria Clara dahil sa pangungulila niya kay Ibarra. Inutusan naman siya ni Kapitan Tiago na magtirik ng pinakamahal na kandila kay San Roque at San Rafael dahil napakaraming bandido sa daan.